Hello mga kamamis! Welcome back to my YouTube channel. Inaayos ko na naman ang mini coffee station ko dahil meron na naman akong nabili sa DIY na garapon. Itong garapon na ito ay nagustuhan ko dahil sakto lang pagka nagre-refill ako ng kape, asukal, oatmeal at gatas. Dahil nga, ang dati kong nabili na mga garapon ay sobrang liliit. Tapos pag nagre-refill ako, hindi pa nagkakasya. Pumili talaga ako ng medyo mas malaki-laking garapon para pag nag-refill ako, kasya lang siya sa garapon na ito. At hayon nga mga kamamis, dahil sa bago ang garapon na nabili ko, inayos ko na rin yung coffee station. Sabay pinunasan ko na din ang paligid dahil sobrang alikabok na din. At naglagay na din ako ng halaman, mas maganda naman tingnan at kaaya-ayang tingnan nito. At dahil nga nandito ang mga garapon, tinabi ko na rin dito ang thermos, hindi na nalalayo pagka mayroong magtitimpla ng kape. Dahil ang lalagyan ko ng mga kape dati ay nagkakalat lang siya mga mami. Meron sa lamesa, meron sa may lutuan. Kaya ngayon talagang gusto ko ng may sariling lalagyan ng mga kape ko. Kahit na maliit lang ito, basta sama-sama. Para pag nagtitimpla ng kape, hindi na pupunta pa sa lamesa, pupunta pa dun sa lutuan dahil nandoon ang kape or asukal. Ngayon, mas maganda na tingnan kasi sama-sama na. Ito naman ang tindahan ni Onel. Inaayos ko lang dahil naglagay ako dito ng bulaklak, pero naisip ko dito ko na lang siya ilagay sa katabi ng mga kape or sa maliit kong coffee station para naman mas maganda patingnan ito. Dati hindi ko naiisip ito, pero ngayon mas maganda, mas organized ang mga gamit para hindi nagkakalat ang mga gamit kung saan-saan na nakalagay. Tapos para mas maengganyo pang magtimpla ng kape, ayan, nilagyan ko na ng pa-flower. Tapos naglagay na rin ako ng isang maliit na organizer. Ilalagay ko naman dito ang aking mga kitchen utensils. Tapos nilagay ko na rin ang bulaklak dito sa tabi niya para mas maganda tingnan, di ba? Naisip ko, mas maganda pala tingnan pagka talagang organize ang mga gamit at may sarili itong lalagyan. At masarap gamitin ng kitchen or lababo, kahit na ang lababo ko ay DIY lang. Mas masarap siyang gamitin pagka malinis at organize talaga mga gamit. Kung minsan nakakalito talaga mag-ayos ng gamit, pero kailangan talaga alam mo yung paraan at alam mo yung space o lugar na paglalagyan mo ng mga kitchen utensils. Kasi pag hindi mo rin maiayos talaga ito ng tamang pagkakalagay, parang nakakagulo talaga ng isip. Pagulo talaga ang isip ko pagka hindi ko naiayos yung mga gamit ko sa tamang lalagyan. Kaya kahit maliit lang yung bahay namin, talagang pinipilit kong magkasya ito. Madalas nga sinasabi ng mister ko pag umuwi siya galing ng trabaho na, "Oh, ano na naman ito? Parang iba na naman yung ayos," sabi niya. Kasi nga mahilig talaga akong mag-ayos, tapos ang mga gamit namin iniikot ko lang siya ng iniikot. Kasi pagka lagi naman yun ang pwesto, minsan nakakasawa din, di ba? Ngayon, nagustuhan ko na yung aking mini, maliit, small coffee station. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda na. Oh. Dati hindi ko naisip yan na mag-organize ng ganyan, pero ngayon
kailangan ko na talagang gawin para sa mas maayos na kusina. Dito naman sa aking dining area, ayan, meron pa akong nilagay na flower. Ayan, sobrang liit lang talaga ng bahay namin, pero gusto ko talaga maayos ang kapaligiran. Naglalagay din ako ng mga kortina para mas maayos at kung minsan pa nga nagtatahi ako ng mga kortina kahit sa simpleng tahi lamang. At bumibili rin ako sa palengke ng mga tela na pwede kong tahiin ng kortina. So ayan nga guys, 'di ba? Ayan mga mamis, 'di ba? Maganda na tingnan ang kitchen ko. Yung sa may lababo na kortina, hindi nga lang siya lapat na paglagay kasi wala nang paglalagyan ng pako. Kaya doon talaga ako nahirapan, di ko alam kung paano na ilapat kasi nagbibitak na yung pako sa may lababo. Ito na nga yung pusa ko na matagal na siya talaga sa amin. Nasa 14 years na nga yata. Yun lang mga kamamis, and good health everyone. God bless us. Thank you so much for watching.